Ayan, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw at mabiyayang araw po sa ating lahat mga ka-CMD. Ako po si Luisa Ada, Independent Distributor ni Health Code International from Pagbilao, Quezon. Dito po ako sa sandali po na ito upang magbahagi po sa inyo ng panibagong kaalaman o karagdagang kaalaman po upang maiwasan po natin ang pagkakasakit. Sa panahon po ngayon, marami na po yung nagkakasakit. So, kinakailangan po ay matutunan din natin kung paano natin maiiwasan na magkaroon ng karamdaman. So, bakit po ba tayo nagkakasakit? Ayan, ayon nga po kay Dr. Linus Pauling, siya po yung 2-time Nobel Prize winner sa buong mundo na nagsabi, "You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency." So, kakulangan lang po pala sa minerals yung nagiging dahilan kung bakit po tayo ay nagkakasakit. Bakit po nagkukulang tayo sa minerals? Kasi nga po, ang ating po mga kinakain ay kulang na po sa minerals dahil ang lupa na kinukunan po nila ng minerals ay acidic na po. Kulang na yung minerals. So, ang good news po dyan, meron po tayong CMD na siya po yung magdadagdag ng mga minerals na kulang sa ating katawan. Ito po ay 72 to 89 kinds of minerals ay nandito na po in a balanced proportion. At ang kagandahan po, ginagawa po niyang alkaline yung katawan natin. Sa patuloy po nating pag-inom ng ating CMD, ginagawa po niyang alkaline ang ating katawan. Ayun, so sabi nga po ni Dr. Otto Warburg, "No disease, including cancer, can exist in an alkaline environment." Ayan po, siya po yung 1931 Nobel Prize winner na nakadiscover ng cancer at napag-alaman po niya na ang cancer po ay hindi po nabubuhay sa alkaline environment. So napakaganda po na ang ating katawan gawin nating alkaline kasi po lahat po ng tao ay may cancer cells. So para maiwasan po natin na tayo ay mag-active yung ating cancer cells, kinakailangan gawin po nating alkaline ang ating katawan. At ang good news, ang CMD, ginagawa po niyang alkaline ng ating katawan. So, hindi na po tayo mamumblema pa kung saan po tayo kukuha, ano po yung ating kakainin para lang maging alkaline yung ating katawan. Andito na po siya. Ipapatak lang po ito sa isang basong tubig, iinumin 3 beses maghapon. At ang minerals na kinakailangan po ng ating katawan ay matutugunan na po niya. And then, eto nga po, meron po akong example dito na mga uri po ng sakit. Ayan. Ito po yan. Dito po, obesity. Sabi po dito, magnesium, copper, zinc, chromium. Ayan po ay klase ng minerals na nagkukulang po sa atin kung kaya nga po tayo ay nagiging obese. Ang high blood po, kapag tayo hina-high blood, kulang po sa atin ay magnesium, copper, zinc, at selenium. Kapag po tayo ay merong goiter, kulang po tayo sa magnesium, copper, zinc, iodine, at selenium. Kapag po may asthma, kulang po tayo sa magnesium, copper po at zinc. Kapag naman po tayo ay may insomnia, kulang po tayo sa magnesium, copper, selenium, at zinc. Kapag may kidney stone, kulang po tayo sa magnesium. At kapag may cancer po tayo, ang kulang sa katawan po natin ay magnesium, copper, molybdenum, vanadium, selenium, at zinc. Kapag po tayo ay may diabetes, magnesium, chromium, vanadium, at zinc. Kapag po tayo ay may arthritis, magnesium, calcium, copper, boron, sulfur, zinc. Kapag po tayo may osteoporosis, magnesium, calcium, boron, phosphorus, at sulfur. Ayan po yung mga minerals na nagkukulang sa katawan natin kung kaya nga po tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Lahat po ng part ng katawan po natin ay nangangailangan ng minerals at lahat din po ng part ng katawan natin ay nangangailangan po ng magnesium. Kasi po ang magnesium, siya po yung built-in, siya po yung miracle minerals na nilagay po ni Lord sa katawan po natin. Kaya simula ulo hanggang paa, nangangailangan po tayo ng magnesium at ang good news, ang magnesium po ay nasa CMD 100%. So, ayan. And ngayon po, meron po kami, ako ditong liquid. 3 klase po siya ng liquid. At ito po ay iti-test po natin kung siya po ba ay acidic or alkaline.
Eto po, meron po akong litmus liquid dito. Ito pong litmus na ito po yung nagtitest sa mga liquid kung siya po ay acidic or alkaline. Kapag po ang isang liquid ay pinatakan ko po ng litmus, kapag po siya ay nagkulay green, ay red, siya po ay acidic, tama po, siya po ay acidic nga. Lason po siya. Hindi po siya pwedeng inumin. Kapag naman po siya ay nagkulay dilaw, hindi rin po siya inumin. Pwedeng inumin kasi siya po ay acidic. Bagamat iniinom, pero kung acidic naman po siya, sabi nga po dito, cancer cells begin to form. So kapag acidic po yung ating iniinom, ang pinakakain po natin ay ang ating po cancer cells na nandoon po sa loob ng ating katawan. Lahat po ng human being, lahat po tayo ay merong cancer cells. Kung kaya nga po nag-a-active lang siya kapag po ang ating kinakain at iniinom ay puro po mga acidic. So kapag po nandito na po sa kulay na pinatakan ko po ng litmus na kulay green, yun po ay neutral, pwede naman po siyang inumin, kaya lang hindi pa rin po sapat. Mas maganda po nandito po sa kulay blue, siya po ay alkaline. So napakaganda pong inumin na kapag po alkaline na. Ayan. And meron po ako ditong ititest ko po itong mineral water po na ito. Sabi nga po, ang tubig is a good conductor of electricity. So kapag ito pong liquid na ito ay nilagyan ko po nitong etong bulb po na ito ay magre-represent po sa ating katawan. Kunyari, ito po yung katawan natin, at ito po yung ating mga ugat. Kapag po etong negative positive na ito, pinagdikit ko po, ayan po ay iilaw. So, ibig sabihin, malakas po yung ating katawan, walang sakit. Lahat po ng tao ay merong kuryente sa katawan. Ano po? So, ngayon, kapag po siya ay paganyan-ganyan, mahina po yung katawan natin, meron pong sakit. At kapag po ganito na, ibig sabihin, wala na pong kuryente, wala na pong buhay, wala na po. So, eto po, tubig na ito, kung meron po siyang minerals, dapat po, pag nilagay ko po ito na magkahiwalay, dapat po siya ay iilaw. Kasi nga po, di ba, good conductor of electricity. So, ilalagay po natin siya ng magkahiwalay. Ayan, magkahiwalay po. Ano pong nangyari? Wala pong ilaw. So, ang tubig na inilagay ko po dito kanina, wala po siyang buhay, wala na po siyang sustansya. Pangtighaw-uhaw na lang po siya. So, kung tayo po ay uminom niyan, kung tayo napapagod, ang matatanggal lang po sa atin yan ay uhaw. Pero yung pagod po natin, nandoon pa rin, mararamdaman pa rin po natin. Pero once po na nilagyan po natin, kung tingnan po natin kung ano mangyayari kapag pinatakan po natin ang ating CMD. Isang patak, ayan, umilaw, lumaloy sa ating ugat, nagkaroon na po siya ng buhay, umilaw. So, meron na pong buhay yung ating tubig. Ngayon, dagdagan po natin ng isa pang patak. Ayan, bawat patak po ng ating CMD, paglakas po ng ilaw. So, wala po siyang overdose. Pwede po siyang inumin, kahit po bata, kahit matanda, kahit po buntis, pwede po siyang inumin. So, napaka-safe po nito. Ayan, pagdami po mo ng pag-take natin ng CMD, pagbilis po ng paglakas ng katawan natin, and kung tayo man po ay merong karamdaman, pagbilis din po ng recovery natin. So, ito po, tingnan po naman natin yung pH level po ng ating tubig. Ngayon, patakan po natin itong litmus liquid. 3 patak, 2, 3. Ayan. Sa 3 patak po na yan, ano po yung nangyari? Naging po siyang kulay dilaw. So, ibig sabihin, cancer cells begins to form. Ayan, acidic po yung ating tubig kanina. Ngayon, patakan po natin ang isang patak ng ating CMD. Isang patak. Tignan po natin. Ayan, naging kulay blue na po siya. So, ibig sabihin ang ating pong tubig na kanina ay wala pong buhay. Ngayon po ay meron na po siyang buhay. Safe na po siyang inumin.
Ngayon, kung meron man po kayong mga tubig na iniinom na katulad po nito sa inyong bahay, patakan lang po natin ang CMD. Safe na po siyang inumin. Nagiging na po siyang alkaline. At yun nga po, kung alkaline yung ating iinumin, ang katawan po natin ay magiging na rin pong alkaline at lalakas po yung ating katawan. Ayan. Ito naman po yung alak na pangkaraniwan po iniinom ng mga kalalakihan. Tingnan po natin kung siya po ay merong minerals. Ayan. Wala rin po siyang minerals. Wala po siyang ilaw. Ngayon, patakan po natin ang ating litmus kung ano po yung magiging kulay niya. Ayan, 3 patak din po. Ang nangyari, dilaw pa rin po siya. So, acidic pa rin po yan. Cancer cells begin to form. Ngayon, patakan po natin ang CMD. Isang patak lang po. Ayan, isang patak, nagkulay blue, alkaline na rin po siya. So, yung alcohol na nandoon po sa ating alak, pwede po siyang maging kaya po siyang i-penetrate ng ating CMD para po siya ay maging alkaline. So, sa mga manginginom po, pwede pong uminom muna ng maraming CMD bago makipag-inuman. Panigurado po yan. Ang mga kainuman nyo lasing na, ikaw po ay hindi pa. Ayun. Tapos, eto naman pong isa ay soda. Ayan, soda. Tingnan po natin kung ano yung magiging kulay niya kapag nilagyan po natin ang ating litmus liquid. 3 patak. Ano po yung nangyari? Kulay dilaw din. So, cancer cells begin to form. Lagyan po natin ang ating CMD, katulad kanina, isang patak. Ano pong nangyari? Kulay dilaw pa rin. So, acidic pa rin. 2, 3, 4, 5. 5 patak na po ang inilagay ko. Wala pa rin po siyang pagbabago. Kulay dilaw pa rin. Ganun po kataas ang acid na nandudun po sa ating soda na atin pong iniinom. So, yan. Kung iinom po kayo ng isang bote ng soda, kailangan po sa makainom po tayo ng 34 glass of water para po siya ay ma-wash out sa ating katawan. So, medyo mahirap-hirap po yun dahil 34 ng glass na tubig ang kinakailangan po nating inumin. Ayan. So, ayan po yung acidity level na pinakita ko po sa inyo dito po sa 3 liquid na atin pong pangkaraniwang iniinom. So, yan. Hindi ko po sinasabi na huwag po kayong bumili ng mga inumin po na ito dahil choice nyo naman po yan. Kaya lang, sabayan po natin ang ating CMD para kung yung pong acid na nandoon na may inom po natin, magiging pong alkaline kapag po ininuman po natin ng CMD at safe na po yung katawan natin. Maaalagaan po natin yung mga cells sa katawan po natin para hindi po sila manghina at hindi po tayo magkaroon ng karamdaman. Iyon lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all po.